Good day, Software Engineer Tagalog nga pala. So sa video na to, tuturo ko sa iyo kung paano bumili ng domain sa GoDaddy gamit ang GCash. Bali meron akong referral link sa description at sa comment section. Pwede rin naman search nyo na lang sa Google. Then pag nagsisearch nga pala ako, mostly ini-skip ko yung sponsored result. Hindi ko lang sure kung ako lang ba yung gumagawa nun. Pagdating sa website ng GoDaddy, sa upper right corner, click nyo lang yung drop down sa sign in, then create an account. I'm expecting na bago lang kayo. If may account ka na, sign in ka na lang. Then dito naman meron kang tatlong option, Facebook, Google, or email. Yung sa email yung manual. So doon ako sa email, kahit na Google email naman yung gagamitin ko. Input nyo lang yung email nyo, username, password, yun. And then dito, decline nyo lang since text update lang naman to. So medyo matalino na sila gumawa ngayon. Akala mo terms of services yung inaagrihan mo. Yun pala promotion na nila. Yun. Then click create lang. Dito naman verify nyo lang yung email nyo. Magsisend yan ng verification code sa email. So check nyo na lang. Input nyo lang yung 6 digits. And then yun, click verify code. So yun, may GoDaddy account na kayo. Then una agad is yung pag-input ng domain name. And then eto na yung tricky part pagdating sa presyohan. Example, itong 0.67 pesos daw. Pero ang totoo, yung per year lang yun. And then 3 years yung minimum na kailangan yung bayaran. Kaya pag checkout mo, makikita mo na 2,241 something yung babayaran mo. Kasi 1,120 pesos siya talaga per year. Kaya mag-ingat kayo sa pagpili ng website. Then isa sa mga nagpapamahal ng website is yung name ng website nyo. Ito nga pala, meron akong mga nilagay sa cart ko. For comparison lang. Sinet ko lang sila ng 1 year since 1 year ko lang naman sila gagamitin. Itong XYZ yung pinakamura sa tatlo, pero meron pang mas mura. Pero ito na lang yung pinili ko since ito naman .ph sobrang mahal. So wala siyang discount. Tapos mahal pa ng renewal niya. Then click nyo lang tong trash icon para matanggal. Yung .com naman medyo okay na, 800. Pero yun, for testing lang naman to. So doon na ako sa XYZ. Then itong full domain protection, turn off nyo lang to since additional gastos lang. Kakailanganin nyo lang 'to if production level or enterprise yung website nyo. So yun, continue to cart lang. Tapos dito, double check nyo lang lahat. Double check nyo yung lahat ng babayaran nyo. Then yung website, pangalan ng website. So yun. And then, ready for checkout na. So pagdating dito, may PayPal option. So wala pang GCash. So nasa ng GCash? Gawin nyo, pilapan nyo lang to. Then pagka save nyo, magre-redirect ulit yan. Then sa mga payment option. So yun, meron ditong add new card, PayPal, tas GCash. Yun. Sa add new card, para sa mga credit card yan. And then, pwede rin dito yung Paymaya, online card. So, pwedeng Paymaya. Pero try ko tong GCash. Click nyo lang to, and then input nyo yung number nyo. Yung GCash number. So, ito yung billing information nyo. Then, ito yun naman yung payment gamit yung GCash. So, GCash number nyo. And then, wait nyo lang hanggang sa lumabas to. Tapos, buksan nyo yung GCash app nyo. Tapos, scan nyo lang yung QR code. Sa GCash app, kaya nyo na yan. Tuloy-tuloy lang naman yan, scan nyo tapos pay something. So, yun. Dapat lang merong laman yung GCash nyo. Tapos 'pag natapos na kayo sa GCash, automatic naman 'to, mag-a-update yun sa website. So, magre-reload lang yan. So, yun, nakabili ka na ng domain sa GoDaddy gamit ang GCash. Then lagay mo lang yung details. Hindi naman 'to touch move. So, mapapalitan niyo pa 'to. Then yun, meron siyang initial website design para sa website niyo. Nasa sa inyo kung ipa-publish niyo, pero puwede namang hindi. Static lang naman yan. So, kahit ano okey lang. Then yun, re-redirect na kayo sa dashboard.
Then yung mga details dito sa dashboard kung paano gamitin, so discuss ko na lang sa ibang video. Thank you, paalam.